Pakinggan! Public service ng inyong abang lingkod. Public service! Ito ang inyong views in the news. Insight, Guru-Guru, Opinion, and Saturday Live. Kasama po ang inyong abang lingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Magandang araw po sa lahat ng mga kababayan natin. Second hour ng ating FSL, ang ating Insights. Dito'y pag-uusapan natin ng ilang mga mahalagang issues na nakakabagabal sa ating mga puso at mga damdamin. Mga bagay na direktong nakakaapekto sa ating kilos at gawa-gawa ng ito ay isang kilos ng bansa. Directly and indirectly, may epekto sa buhay ng ating bawat Pilipino. Ang issue natin ngayon, ang malakas na sigaw ng ating mga kababayan. Ikulong na yan, mga kurakot. Ikulong na yan. Ito ay sigaw laban dito sa mga corrupt officials na nangurakot sa mga flood control projects. Highly involved ang mga opisyal ng DPWH in connivance with contractors, developers. Ikulong na yan, mga kurakot, mga kurap, ikulong na yan. Yan ang sigaw na malakas na mapapakinggan ninyo sa araw-araw na mga darating, very especially sa Nobyembre 30. Kaya lamang, paalala ko lamang sa inyo, dalawa ang panganib na dala ng mga rallies na yan. Panganib na dala ng mga taong ginagamit ang rally para sa kanilang pangsariling kapakanan. Ikalawang panganib, mga grupo na ito na hindi lamang pangsariling kapakanan ang kanilang dala, kundi kapakanan ng mga bansa o tao na nagbabayad sa kanila. I am referring to the Chinese Communist Party. Lahat ng mga ito, ang mga galaw na ito, ay hindi mamamayagpag, hindi mananagumpay kung ang ating tao, ang ating mga leader ng gobyerno ay mga kapita-pitagan. Yung mga hindi nabibili, yung mga hindi nababayaran, at yung mga hiwalang ambisyong personal na manatili sa kapangyarihan. Nakita na natin ito sa nakalipas na 6 na taon ng Duterte administration. Yun ang dahilan kung bakit nandoon siya sa The Hague. Yun din ang dahilan kung bakit ang ICC ay nais ng kunin ang mga kasapakat nito, no less than a current senator, Ronald Bato de la Rosa, at another current senator, Christopher Bongo. Now, baka sabihin nitong mga ang katawagan natin ay mga DDS na masyado naman yatang partisan si Terrell Salvo. Sa loob po ng napakahabang panahon natin ditong maglingkod sa mga kababayan natin sa broadcast industry, ni minsan hindi ako nasabit sa mga issue ng mga libel o kaya mga pagsisinungaling. Dalawa lang ang ating mga inihahayag dito until today at hanggang sa magretiro ako sa broadcast. Ang pinaninindigan natin ay mga katotohanan. Mga bagay na naririnig natin sa ilang mga makakapangyarihang mga bibig, suportado ng mga elemento, suportado ng mga dokumento. Like for example, itong mga sinabi ng isa sa mga prominenteng personalities na nagsusulong na pakinggan ng International Criminal Court ang mga krimen na naganap under the administration of Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ito bago natin simulan ang pagtalakay natin sa mga issues na mahalaga sa bawat puso, damdamin
ng ating mga Pilipino. Pakinggan natin ang tinig ng May ating mga senador. pagkilos na ganyan at kinumpirma naman yan ni AP Chief of Staff General Brownell. Ang issue ko lang kasi dyan, ganito Nung panahon ni Duterte na pinapatay yung mga Pilipino, grabe nun yung sitwasyon. Ang tanong ko, asan sila? They were actually siding with Duterte, okay lang sa kanila yon. Sa hierarchy kasi ng krimen, grabe yung ginawa ni Duterte. Aside pa sa corruption yan, billion-billion yung ninanako ng time na yon, libo-libo yung pinapatay, pero quiet sila. And worse, kakampi pa yung iba, the very same people na naghahangad ng revolution ngayon, kakampi nila si Duterte ng mga panahon na yun. May problema dun sa moral compass, mukhang nabaliktad. Kaya yun yung issue ko doon. Still, nandiyan yan, ginagawa nila yan. Di ba? Parang anong cause yun? Sa amin, against corruption, ito anong cause mo? Gusto mo ibalik yung mga Duterte? Parang ang babaw nun. Mali yun. Di ba? In fact, baliktad yun dun sa itinuro sa amin sa academy. Kaya hindi ko mag-gets itong mga nagtutulak na yan. Meron din mga nagtutulak na mawala sila lahat. Ayaw nila din kila Duterte. Pero ang danger kasi nito is at this point in time, masyadong magulo sa mundo. At pagka nagkaroon ng ganyang interregnum, mas mananaig yung mga puwersang organisado. In this case, yung mga Duterte. So, ganun pa rin ang suma nun. Makakabalik sila sa pwesto. Therefore, babalik na naman yung mga pogo, yung policy niya pro-China, tapos itong corruption, isabong, EJK, babalik lahat yun. We will relive that nightmare that we had noong 2016 to 2022. Ayoko mangyari yan. Kaya magiging hadlang ako dito sa plano nito mga to. Yan ang tinutukoy dyan ay Trillanes ay ang dalawang panganib na maaaring makilahok doon sa November 30 na kilusan ng mga lehitimo na mga mamamayang Pilipino. Bakit buong-buo ang pagsalungat ni Antonio Trillanes sa 6 na taon ni Rodrigo Duterte? Kayo na po rin mga kababayan kung ang maaaring magsabi sa mga eksperyensya ninyo personal o kaya sa mga balita na mga nababasa ninyo sa 6 na taon ni Mr. Rodrigo Duterte. Naandyan ang libu-libong extrajudicial killing. Naandyan ang Farmally scandal na para sa akin ay dapat buhayin ng ating Department of Justice, dapat buhayin ng ating ombudsman upang mausig ang mga taong sangkot dito sa Farmally. Fully documented ang mga issues na may kaugnay dito. Naandyan ang isinumiting mga libu-libong dokumento ng Blue Ribbon Committee sa kanyang pagdinig sa panahon ni Rodrigo Duterte. At hindi lamang yan yung mga appointments niya ni Rodrigo Duterte sa mga taong loyal sa kanya. Remember Garma, Leonardo, kung ano-ano pa. At hindi lamang yan. Mocha Uson, Sandra Cam. Remember those names? Ang mga ito ay naghatid ng circus sa gobyerno ni Mr. Duterte. At maraming iba pa. Pakinggan natin mismo again si Antonio Trillanes, dating senador na bansa, na isa sa mga pangunahing personalidad na umuusig sa mga kasalanan ng 6 na taong nakalipas. Yung administration ni Duterte is the worst in history. Grabe yung patayan, giniba yung iba't ibang institusyon, yan yung media, ABS-CBN, diba, Rappler, Inquirer, talagang isinira nila. Pati yung church, in-intimidate, hinaras, may mga parang pinatay, civil society, in-intimidate, yung political opposition, diba, pinersecute, Senator De Lima, without any crime, pinakulong. They tried it sa akin as well. Pinailan ako ng kaliwat kanang libel cases, mga harassment cases, and even yung aking amnesty, kinancel nila para lang mapakulong ako. So maraming ginawa. Tapos ginagawa nila, habang ginagawa nila yan, to check yung mga watchdogs of society, nagnanakaw sila.
behind the scenes. Yung Pharmally, tens of billions of pesos na ninakaw dyan. Pagbili ng Sinovac, tinubuan nila yon. Yung bawat bili nila na isang vial ng Sinovac vaccine, tinubuan ng 2,000 piso. 50 million vials ang bilhin natin. So with just one deal, 100 billion pesos ang kinita. Itong grupo rin nila Duterte, nila Michael Yang, it's the same people. Tapos ito yung sa DPWH, sa Customs, BIR, iba't ibang sindikato ang pinayo nila. Kaya so much worse yun ang nangyari noon. Nung time na yung centralized kina Bongo Duterte, sila yung nagnanakaw. Yung kay Pulong, biloy mo, 51 billion pesos in one district. Kahit itong nakakahimatay na ng mga amounts nung mga lumalabas ngayon, pero it's nothing compared to the 51 billion ni Pulong, the presidential son. O, involved pa sa drug smuggling ito, ha? Tapos partner pa ni Duterte, itong si Michael Yang na drug lord, na nag-set up ng cartel. Any angle, talagang sobrang lala, no? Well, iyan ay sa tinig ng isang tao, isang dating senador, na walang humpay sa kanyang pagtugaygay at pagtuligsa sa mga criminalities na naganap noong nakalipas na administrasyon ni Rodrigo Duterte. Sabihin natin baka bias si Antonio Trillanes. So siguro kailangan natin magkaroon ng authentication, ng pagpapatunay. Ano ba ang mga talagang naganap noong panahon ni Rodrigo Duterte? Siguro it is more reliable to listen, to hear, doon sa mga taong dati nilang mga kaagapay, dati nilang mga mouthpieces. Ito yung mga vloggers. Binabayaran nila 10,000, 20,000, yung mga pipitsugin, at saka yung mga kagaya nila Mocha Ocean, 1 million a month. At maraming iba pa. Remember the name? Anong pangalan nun? Pebbles Cunanan, for example. Ngayon, pakinggan natin itong tinig ng dalawa na dating mga pusiket, dating mga diehard na mga DDS using their own medium, ang kanilang blog, upang suportahan to the extent na magsinungaling upang pabanguhin, pagandahin ang pangalan ni Rodrigo Duterte and family. Pakinggan natin itong si Mr. Nino Barzaga. Hindi ito yung congressman. Iba ito. Ito ay isa sa mga matagal na sumuporta sa magitan ng social media kay Rodrigo Duterte. Ang kanyang interview ni Mr. Nino Barzaga kay Guillermina Lalic Barrido, isa pang pusakal promotor sa panahon ni Rodrigo Duterte para mapabango ang pangalan ng inyong dating presidente. Ngayon ang mga ito kumalas, hindi na nila masikmura. Remember yung pahayag ng dalawang mga vloggers, sina Sasot at saka Banat Bay? Pakinggan ninyo. Sige, message mo naman doon sa mga hindi nabudol. Well, yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan nyo kami ngayon. Hindi naman. Alam mo yan ang isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Tsaka minsan, nabula tayo eh. Banat Bay, Sasot. Dalawa sa hanggang ngayon ay, well, palutang-lutang na. Ayaw na. Well, si Sasot, of course, I think he is still pro-Duterte. Pero si Nino Barzaga at saka Guillermina Lalic Barrido, ito ang kanilang mga sinabi. Pagkatapos na hindi na nila masikmura ang mga bagay na kanilang napagmamasdan sa kanilang kapaligiran. Pakinggan natin from their own voices. Kanina, na mga naka-payroll, naka-payroll ako dati sa Duterte community, sa inyong personal knowledge, meron po ba kayong nalalaman na mga vlogger ng Duterte Yan ang tinig ni Nino na Barzaga. naka-payroll ngayon, at pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano po
ang pinararating at kanino pa po nang gagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Ito, una-una, si Teo Moreno. Hindi siya sa loob ng OVP, pero naka-payroll siya sa OVP. Itong si Ka Eric Silis kasi, mismo si Bing sa loob ng SMNI, binigyan siya ng 20 million na pondo and then a 1 million allowance a month. Okay. Itong sila Cresset, laging dito sa Davao. I know na ito yung may nagsumbong sa akin na it is worth 100,000. Monthly. Oo, monthly. Yan, talagang bayad talaga yan. Oo. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, bayad sa OVP. Pero ma'am, sa ngayon ma'am, saan po nang gagaling yung mga pera na yan, ng mga personalidad sa inyong abot na kaalaman? Una-una kasi ito sila, nag-seminar to sila sa China eh. Ang ano nila ngayon, Remember class the A, name, class China. B, class C. Merong mga trolls na nahawak si Loren Badoy. Class C. Yung class C, ano po yung ibig sabihin ng class C na hawak ni Badoy? Yung hindi katulad na yung mga katulad nila Teo Moreno, hindi katulad sa kanila na so Ibig sabihin po pag class A ka, Teo Moreno, mga Teo Moreno. Oo. Banatbay. Oo. Okay. Yung mga class A, yan yung dating ng mga vlogger, ng mga bobo, ng mga tatanga-tanga. Mga Kaya, tama. yun pala ang hawak ni Kasi- Badoy. Ang usapan kasi dyan is 50,000 ngayon is ang nabalita ko nga. Kasi meron isa dito na vlogger na umalis na rin sa kanila eh. Binabaan daw sila to 20 o 15. Tapos yung ang rason nila, paano kung ikulong kami ma'am? Paano kung kami? Edi good luck. Sabi ko, edi good luck sa inyo. Alam mo sa totoo lang, sabi ko, kung mag-ano ka na lang, kung mag-bagger ka na lang, bahala na 10,000 ang buwan, at least, malinis yung konsensya mo. Opo. Malinaw na meron silang mga vlogger. Malinaw na may mga vloggers hanggang ngayon. And remember, China. Nandoon nagsiseminar mga ito taon-taon simula noong 2018. Na-broadcast na natin yan. Ngayon kumpirmado na mga taong dating kasama nila. And remember the name, anong pangalan noon? Let me see. Bitoy. There you are. Remember the name Bitoy na lumabas sa hearing ng Senado, ng Kongreso, na itinuturo si Trillanes? Pakinggan ninyo ang patuloy na usapan nitong dalawa, Nino Barzaga at saka Guillermina Lalic Barrido. Ang usapan ng dalawa napunta roon kay Bitoy at saka kay Trillanes. Pakinggan natin ang usapan na itong muli galing sa dalawa. 2017, ako yung dating nag-witness against kay Trillanes. Tapos pinakuha ako nila Senator Bongo, dinala dito sa Davao. So yun ang reasons kung bakit nakapasok ako sa grupo talaga nila. Dati kasi, sir, actually, kilala talaga ako na yung businesswoman talaga sa Panabo. Dati meron akong bus company na yung Giro Jan Transport. Hindi kasi ako natututo na nabiktima na rin ako dito sa Davao ng extortion ng pinsan ni Senator Bongo na dating regional director sa LTFRB. Yun nga, napasok-pasok ako sa politika, naging rason na yun nga, na umabot na ako sa ganun. Kasi nagbablog-vlog din ako yun nga pong time na yun nga gusto nila ipasali si Mayor Leni Robredo na hindi ako pumayag. At yun din yung sinuggest nila kay Bicoy dati. Produkto rin nila si Bicoy. Actually si Bicoy parang ang feeling ko nga lang kung ano yung sinabi ko, yun lang din ang sinunod niya. May personal knowledge ako na sinabi niya sa akin na naguguluhan na siya kasi pinasali yung pare, pinasali si Larissa Hontiveros, pinasali si Leni Robredo. Kaya sinabi ko, ay talagang mahihirapan ka niyan. Kasi hindi yun totoo. Inoferan siya ng 3 million. Yung nandun na po ako sa kanila, sir, most especially nung naipasok ako kay Sir Sunny Binaventura, inander ako sa kay Dante Giran, yung NBI Dante Giran at saka kay Eric Nestor. Dati kasi, yung sa mga intel-intel, o ano yung mga ano doon, pinapasali nila ako. So, yun nga, pinapadalahan ako ng allowance na 40,000 buwan-buwan. Galing yan, dinadaan nila sa NBI yung 40,000. Yan ho ang mga usapan ng dalawang mga dating vloggers ng kampo ng DDS. Kampo ni Mr. Rodrigo Duterte.
Yan ay authentic, yan ay mga tinig mismo ng mga tao na dating mga kaagapay. Bakit natin ipinaririnig sa inyo itong mga bagay na ito? Bakit natin dito sinimulan natin ang usapan today? Ikulong na yan, mga kurakot, mga corrupt na officials, ikulong na yan. Yan ang sigaw ng ating taong bayan ngayon. At sabi ko na nga kanina, meron tayong malakihan, malawakan na rally na nakatakdang gawin sa Nobyembre 30. Kaya lamang hindi po lahat ng mga rallies na yan ay supported ng ating simbahan. Doon lamang tayo sa mga rallies na suportado ng simbahan. Merong rallies dyan, infiltrated doon sa sinabi ng dalawang itong nag-uusap na mga bayad ng Chinese Communist Party. Danger number 1. Danger number 2, ang samahan ng grupo ng mga rallyista na ito na ang adikain ay pabagsakin ang gobyerno ni Marcos upang maisulong nila under the Constitution, batas, saligang batas mismo, ang Vice Presidente ang kanilang isasalin. Now, mabalik tayo dito sa ikulong. Mga kurakot, mga opisyal ng gobyernong korap, ikulong na yan. Hindi ko pag-uusapan dito yung tungkol dito sa mga flood control projects sapagkat ito ay malawak ng tinalakay at tinatalakay at tatalakayin pa sa mga darating na mga araw. Especially itong mga kababayan nating magsasagawa ng rally sa Nobyembre 30 na fully supported po ng inyong abang lingkod. Kaya lamang, as again, a word of caution, doon lamang tayo sa mga grupo ng simbahan. Meron tayong spiritual guidance. Hindi ko tatalakayan itong mga flood control projects na ito. Hindi ko tatalakayan ang Bulacan, hindi ko tatalakayan ang Price Hernandez o kaya sino mang mga sangkot dito sa DPWH. Meron akong tatalakayan which is equally important. At sa mga panahon ni Rodrigo Duterte, ito'y talamak na nangyari. Mga magnanakaw, mga corrupt officials pa rin na dapat isama dito sa mga paghahalungkat ng mga corrupt, mga ikulong na mga kurakot. Ito po yung mga officials natin, especially belonging to the DILG, Department of Interior and Local Government. Mga local officials natin. Baka kasi makaligtas ang mga ito eh. Baka hindi mapuna sapagkat overwhelming ang issue ng mga flood controls. Baka hindi mapuna pero ito'y pagnanakaw pa rin sa kaban ng taong bayan, pagnanakaw ng taxpayers' money. Ito ang mga local officials. Governors, mayors especially, governors especially, in connivance with congressmen and senators especially. Ano ang partikular na issue na nais kong ipaabot sa inyo mga kababayan kong minamahal? Ito yung paggamit ng mga ito ng pera ng taong bayan upang pabanguhin, pagandahin ang kanilang mga imahe sa magitan ng mga proyekto ng gobyerno that they claim to be their projects. Ang kanilang mga naggagwapuhang mga itsura, ang kanilang mga naggagandahang mga mukha na naandyan sa mga tarpulina, naandyan sa mga dinding ng mga government buildings, naandyan sa mga posters ng mga proyekto ng gobyerno, naandyan sa mga relief packs na pinamumudmud especially today dahilan kay Tino at dahilan dito kay Uyam. Pare kong Jundi, Uyam. Ang palapit na bagyo. Naalala ninyo yung repacking ng Vice President's Office?
mga sako-sakong bigas, mga kahong-kahong dilata na galing sa DSW o Department of Social Welfare and Development. Nirepak, ginawang from the office of the Vice President. Sino ho ang mga tinutumbok natin dito sa usapan na ito? Well, eto yung mga congressmen na sinasabi sa mga posters nila. Ito, madami ako mga print ditong mga iba't iba mga posters Ayun. Mga posters, Project Office of the Provincial Governor. Project of the Office of the Provincial Governor. Pero ito pera ng taong bayan ito Ang pangalan niya nakalagay, hindi ko nababanggitin. Ang pangalan niya ang nakalagay, ang litrato niya ang nakalagay. Ito naman, improvement, widening of roads. Nakalagay dito, Congressman. Anong pangalan nakalagay dito? A priority project of Congressman. Nakalagay yung pangalan at may litrato siyang napakalaki. Eto pa, Happy Holidays. Nakalagay ang kanyang mukha, ang kanyang litratong guwapo at saka ang kanyang pangalan. Lahat po ng mga ito, this is a project of joint project of Congressman at saka Governor. Hindi ko na rin babanggitin ang mga pangalan nila. Ito pong mga ito, ang mga pera nito, ay galing sa taxpayers' money. Kung meron tayong mga ghost projects diyan, sa Bulacan, sa kung saan-saan, sa Ilocos, sa Camarines Sur, sa Bicol, sa Cebu, sa Davao, kung may mga ghost projects tayo riyan, yan ay 100% na ninanakaw yung budget diyan para sa bulsa ng congressman ng DPWH. Kung meron tayong mga undergrade o unfinished projects pero fully paid ng gobyerno, yan ay partial na pagnanakaw. Pero itong mga hindi napapansin, ngayon, hantad yung mga yan. Pero yung itong mga hindi napapansin, lumingon-lingon kayo po mga naandyan sa mga probinsya. Kung may panahon kayo, mag-jogging-jogging kayo, o kaya mag-riding-riding kayo, tumingin kayo sa mga projects dyan. Nakalagay dyan, a project of Congressman and Governor ganito. Nung umuwi ako huling uwi ko sa Pilipinas, sa Pilipinas, iniikot ako ng aking mga pamangkin kami, ng pamilya ko, umiikot kami from Naga to Legazpi. Ilang mga lunsod ng mga dinaanan namin. Doon sa ilang mga syudad na nadaanan namin, doon sa munisipyo mismo, Governor's Office, may bakod yung building ng Governor's Office, mataas yung bakod. Siguro mga mga 10-15 feet yung nakasabit doon na napakalaking tarpaulina. 15 or 20 feet. Ang laking tarpaulina. Nakalagay doon, Happy Birthday. Si Governor ng naturang probinsya ng Camarines Sur. Alaki, tarpaulina, yung mukha niya at saka yung pangalan niya nandoon. 2019. Nandoon din yung mukha at pangalan ng congressman. Punta kami ng Laguna. The same. In fact, maging sa Metro Manila, naglalaki ang tarpaulina ron. Okay lang sana kung sabihin na, this is where your taxes go. Okay yun. Yun ang dapat, sapagat pera ni Juan de la Cruz ang ginagastos sa mga ito. Mga pagtayo ng mga school buildings, mantakay mo, isang eskwelahan, nakita ko riyan. A project of Congressman ganito. Hindi pera ni Congressman ganito yun
Pera yan ng mga taxpayers nating mga mamamayan. Tarpulina. Billboards. Kung ano-ano pa. Mga pangalan nitong mga congressmen, mga governors. Happy holidays. Maligayang kapistahan. Hindi o pera ito ng mga congressmen, ng mga mayors na ito, ng mga governors itong mga ginagastos dito. Pera ito ng mga taong bayan, yung mga mamamayan natin na nagbabayad ng kanilang buwis. Honey Fiesta, mantakan mo yan ha. Meron pa rito, ang lakilaking pangalan. Pagkatapos sa ibaba, a project of your beloved congressman. Bantalan mo yan, Office of the Provincial Governor. Project of the Office of the Okay lang yan. Pero dapat ilagay natin, thank you Juan de la Cruz for the money. Gawa ng hindi ho pera ito nitong mga congressmen na ito eh. Ano itong mga funded projects na ito ng mga local governments? Dito nila kinukuha ito eh. For example, kagaya nitong ilang mga tala na nakuha natin, funded by the Department of Interior and Local Government Projects ending 2024. Sa loob ng 10 taon ending in 2024. Sa madalit sabi, it started in 2014. Ending 2024, a total of 32,986 projects. Local government ito ha. Wala dito yung Department of Public Works. Local government lamang ito. Yung DPWH, bahala na kayo doon sa current na mga issues na hawak ngayon ng ombudsman. Dito tayo sa local governments. I-round up natin 33,000 projects ito. Funded by local, for the local government. Nakalagay dito, out of 33,000, 4,000 ang completed. Napakabagal kung tutuusin natin. Pero lagay na natin na yung mga ito, sapagat ito ay 10 taon na nakalipas until 2024, palagay na natin fully paid ang mga ito. Bakit 4,843? Lamang ang completed. Rodrigo Duterte term, reported major infrastructure programs. Completed. Okay, Rodrigo Duterte ito ha. Completed. 43,083 local projects. Bridges, airports, Airports ha. Seaports, local projects. Involvement, DPWH and local government. Kaya lamang nakalagay dito, iniimbisigahan 10,376 flood mitigation structures under investigation. 2024 yan. Baka ito'y hindi pa kasama dito sa isumbong sa Pangulo. Government projects. Average Philippine nominal GDP. Pertaining ito sa gross domestic product ng income ng Pilipinas. Para lamang maliwanagan natin sa mga projects compared sa kinikita ng gobyerno. Panahon ni Rodrigo Duterte 2016-2022. 2016-2022. Ang kinita ng gobyerno sa ilalim ni Rodrigo Duterte, gross domestic product, ay umabot ng 375 billion US dollars or equivalent to 22 trillion pesos. Pakinggan niyo ang numero. Sa ilalim ni Duterte, from 2016-2022, ang kinita ng Pilipinas sa lahat ng mga transaksyones nito, 22 trillion. Okay? The same period, ang ginastos dito sa local government projects lamang sa ilalim ni Rodrigo Duterte ay ranging from 4.2% to 5.8% of 22 trillion sa 22 trilyones de pesos
ang local projects sa ilalo ni Duterte ay may mga gastusin simula sa 4% hanggang 5.8%. I-average na lamang natin at 5%. Average na lang, taking the low and the high. 5% ng ginasto sa local government ni Rodrigo Duterte. 5% of 22 trillion is 1.1 trillion. 1.1 trillion ang local government from the national income of the country. Kung ito po ay titingnan ninyo, 1.1 trillion, at ikukumpara natin doon sa mga nabulatlat sa isumbong sa Pangulo, 40% ng national budget natin, national budget, hindi gross domestic product, 40% ng national budget ng Pilipinas ay napupunta sa bulsa nitong mga balasubas, ikulong na yan ng mga kurakot na corrupt officials. Etong sinasabi nating 40%, hindi yan kasama doon sa mga ito na binanggit kong lokal. Sabagat ito ay may mga records ito. 1.1 trillion local expenses, may mga records ito sabagat ito ay na-audit ng COA. Ang hindi lamang nakalagay doon spesifiko, gaano kalaki sa 1.1 trillion na ito ang napupunta sa mga personal na expenses ng congressman, ng gobernador, ng alkalde sa mga propaganda materials nila na mga billboards, propaganda materials nila na mga tarpaulina, propaganda materials nila na mga flyers, propaganda materials nila doon sa mga ipiniimprenta sa mga sako at mga giveaways na iba pa na ginagamit nila sa personal na mga pangalan. Sabi ng research study na nakuha natin dito lamang sa mga materials na ito na ginagamit ng mga local officials, ito yung mga nakarecord, 1.1 trillion, panahon ni Rodrigo Duterte. Sa mga records na ito, 1.1 trillion. Palagay mo na lang na 20% ng 1.1 trillion na ito ang nagagamit sa propaganda personal ng mga congressmen, mga mayors at mga governors na ito sa kanilang mga anong tawag niyan? Mga tarpaulina, mga banners na yan, mga malalaking mga signage na yan. Magkakaano ang ginagastos dito sa 1.1 trillion na ito sa panahon ni Rodrigo Duterte? Ito ay hantarang pagnanakaw. Sabagat may mga batas tayo rito, mga kapitbahay, na nagsasaad ng bawal na gamitin ng sinumang public official ang pera ng taong bayan para magkaroon ng funding sa kanilang personal propaganda. Meron tayong batas dito sa Commission on Audit. Sabi ng Commission on Audit sa kanilang circular 2013-004, bawal ang paggamit ng national o ng fund, government fund, para sa kanilang mga personal promotions ng mga governors or any public official. Ang DILG, meron tayong batas dito, Circular 2010-101. Bawal na gamitin ang mga pangalan, ang mga larawan, ang mga logo ng opisyal na lokal sa anumang mga signage na mga proyekto ng gobyerno. Bawal yan. Pero nakikita ninyo, pagkatapos ng broadcast natin na ito, kayo mga naandyan sa Pinas, magbisikleta kayo, ikot-ikot
Sino ang may mga malalaking mga tarpaulina riyan? Sino ang may malalaking mga billboards dyan? Sino ang mga may streamers na mga congressman at governors at mayor yan? Sa mga ribbon cutting, sa mga promotional items, sa mga sako ng mga repack na mga produktong dapat ay sa mga biktima ng bagyo. Office of the Vice President, nung isang araw lamang yan, nirepack yung mga pambigay ng DSW. Nirepack, ginawang from the Office of the Vice President. Bawal yan sa ilalim ng mga batas natin, sa COA, sa DILG, at maging sa bansa, Republic Act 6713. Yan ang Code of Conduct and Ethical Standards ng mga public officials natin. Isa yan sa mga neglected, mga napabayaan na mga pang-aabuso ng mga opisyal natin. Taxpayers' money bawal gamitin ng sino man na mga public officials sa kanilang personal promotions. Sako ng bigas, dati may logo ng Department of Social Welfare and Development. Bakit nanduro na yung mukha ni Sara Duterte? Office of the Vice President. Sako ng bigas yan. At hindi lamang yan, mga tapos ng mga alkalde, for example, tapos ng mga governors, pumasok ang bagong governor, nakalagay na doon yung kanya mukha. This is your newly elected governor, newly elected congressman. Salamat po, mabuhay kayo. Saan galing yung pinagawa ng tarpaulina na yan, naglalakihan? Pera ng taong bayan, a violation of government official under Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards ng mga public officials natin. Masaklap na tingnan ang mga records na ito. Nais nating pukawin itong mga kababayan natin. Baka naliliitan tayo sa gastusin na ito. Pero pera pa rin yan na naghihikahos na taong bayan. Dito, saludo ako kay sino itong mayor ng Pasig? Parang Junti. Vico Soto. Saludo ko sa kanya. Sabagat hantaran niyang ipinagbabawal ang paggamit ng kanyang pangalan sa anumang promotion, sa anumang mga advertisements na may kaugnayan sa proyekto ng Pasig. Isang halimbawa ng isang tunay na public official. Hindi ito pera po ng mga government officials na ito. Ito ay pera, hindi na matapos itong nagpo-post na ito. Ito ay pera. Ito ay pera po ninyo, taong bayan. Hindi ito pera ng sinumang public official. Kaya bantayan po natin itong mga nagaganap dyan sa inyong kapaligiran. Now, going back dito sa mga issues na ito and all other corruption issues ng mga public officials natin, bakit umabot tayo sa ganitong sukdulan? Mga empleyado ng Department of Public Works and Highways, mga Bryson Landas na mga ganyang tao, mga contractors, kagaya ng mga Discayas. Bakit umabot tayo sa ganitong karumal-dumal na grave na sukdulan na pandaraya, panluloko, pangurakot ng mga tao both in public official or public government service and private? Bakit umabot sa ganito? Dito nasisilip ko yung panahon ko nung ako ay nasa elementarya. Nung kapanahonan ko, at siguro kayo rin yan, nung kapanahonan ninyo ay meron tayong specificong subject sa eskwelahan. At yan ay
Yan ay ang ating character education. Yun ang ating pag-aaral tungkol sa mga tamang asal. Kaya naalala ko tuloy ang ating Department of Education. Tinignan ko itong curriculum ng ating edukasyon ngayon. Nais kong manawagan dito sa ating Secretary of Education ngayon, Department of Education, Sani Angara. Nasa kamay niya ang pagsimula ng pagbabago ng direksyon ng edukasyon natin. Sapagkat kung titingnan po ninyo, I have not been to Japan. Kayo mga naandyan sa Japan, Leonor Kurata for example, Marikoy, kumusta tayo riyan? Marami akong mga nababasa, marami akong mga napapanood na mga bagay na may kaugnayan sa kultura ng Japan. For example, sa Japan, sabi doon sa mga napanood ko, hindi sila masyadong conscious doon sa first honor, second honor, third honor, sa lower levels of education. Ang building ng lower level of education sa Japan ay character education. In fact, walang mga janitor sa mga eskwelahan sa Japan. Correct me if I'm wrong, Maring Leonor Kurata. Sa mga nakikita ko sa mga ads at sa mga kaibigan kong galing sa Japan. The other day lamang, 2 weeks ago, may kaibigan akong dumating galing sa Japan. Ang asawa niya ay Haponesa. Kinuwento niya sa akin at ito ay nais kong ibahagi sa inyo. Yung kanilang mga anak na doon nag-aaral, simulang elementarya, walang janitor sa paaralan. Bahagi ito ng pagtuturo ng mabuting asal sa mga bata sa Japan. Sila ang naglilinis ng mga kwarto silid-aralan. Bahagi ng kanilang disiplina. Pagtawid ng kalsada, nakaturo sa kanila kung anong dapat gawin. Pagpasok sa paaralan, walang competition doon. Sino ang maging first honor, second honor, third honor? Ang kompetensya roon kung paano mapabubuti, mapanunuto ang character building ng bawat eskwela. Kaya naalala ko si Mr. Sani Angara, siya ang ating sekretaryo ng edukasyon na yun. Pinabayaan ni Sara Duterte ang itinuro ni Sara paanong tamang pagsipilyo. Ngayon siguro ang dapat ituro, ilagay sa curriculum ng paaralan natin ang building up of human character. Siguro ibalik natin yung, especially sa mga public schools, yung pagdarasal bago magsimula. Noong panahon ko, panahon siguro ni Parang Jundi, panahon siguro ni Maring Mirna, bago magsimula ang klase, Pledge of Allegiance. Ikintal natin ang pagmamahal sa taong bayan. Ang kakulangan nito ay nakikita natin ngayon. Nakikita natin kung papaano itong mga dayuhan ay madaling ma-influensyahan ang ating mga kababayan. Kaya nababayaran tayo ng pera ng Chinese Communist Party upang ibagsak ang gobyerno. Nababayaran tayo sa propaganda upang makatulong sa mga kalaban ng gobyerno. Gawa ng ang nationalism, ang patriotism, wala sa edukasyon ng bansa. Moralidad natin, nakaw, nayayanig dahilan sa kakulangan ng kaalaman sa mga prinsipyo ng kaluluwa, pangangalaga at pananatili ng kagandahang kagalingan ng ating espiritual na pagkain. Wala tayo niyan. Tinitingnan ko itong Department of Education under Sani Angara, key features of Philippine curriculum. Yung kanyang matatag. Tinitingnan ko maigi, ano ang pwedeng batayan dito na makapagpapatibay ng moralidad ng isang estudyante na dala nito sa kanyang paglaki. Wala ko nakikita. Content decongestion. Focus on foundational skills. Skills, ha? Dapat nandito eh. Pero wala. Strengthening of core subjects.
with initial implementations from K to grade 1, 4, and 7. Focus on foundational skills. Wala. Yung moral foundation, wala. Tinignan ko, peace education. Makakakunan din rito. Peace education. Wala rin eh. Nakalagay dito, social awareness, responsibility, care of environment, value for diversity. Walang moral education, wala. Ito pang sumunod. Pang-apat, holistic development. Makakakunan dito. Wala rin. Senior high school curriculum. Strengthening curriculum. Adjustment. Wala. Nakalimutan na ng ating educational system ang mabuting asal. Wala na. Kaya ang ating mga leader ngayon, nakita ninyo ano yung sinabi ni Sara Duterte? Ano ang sabi niya tungkol dito sa pagiging public official? Audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng GMA Integrated News Research sa dalawang termino ni Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022, umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang ginastos na confidential funds ng lokal na pamahalaan. Mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang Pangulo noong May 2022, 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon. Kung talagang naging useful sa Davao City ito, edi dapat ay meron din itong performance report at the list is maibalik kung hindi naman ito ma-account ng maayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao City nung alkalde ng lungsod si VP Sara sa nakalipas na 6 na taon. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, mas malaki ito kumpara sa confidential funds ng tatlong pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. Hindi ko na pahabain pa yan. Yan ang ugali ng mga public officials natin as an example. Yung morality kasi sa even in the performance of duty in the government, wala na. Kasi ang edukasyon natin, hindi na itinuturo ito. Lalo pang nawala ang kahalagahan ng moralidad sa 6 na taon ni Rodrigo Duterte. Kayong mga tambay dyan, pag dumaan niya ang obispo ni Hulda pa yan, marami pero yung putang ina niya. Patayin mo. Patayin mo yung lahat obispo dyan, mga inutil yan. You don't have to go to church to pay for these idiots. Mga obispo ninyo, patayin ninyo, walang silbi yung niya. Presidente ninyo yan. Naging presidente ninyo. Moralidad, below zero ang moralidad. Yun ang itinuro sa inyo ng 6 na taon sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Supposed to be sa ilalim ng curriculum ng paaralan, wala niyan. Kaya nga ba't etong tama si Trillanes, itong nakalipas na panahon ni Duterte ang pinakang grabe of all the presidents and administrations in the country. The worst. Ang corruption naging cancer na grabe sa bansa. Kinain ito hindi lamang ang moralidad ng taong bayan, kundi kinain ng corruption ng pera ni Juan de la Cruz. Yung mga dapat na isustine sa 70% mga Pilipino belonging to the poor, the poorer, and the poorest of the poor. 70% of the Filipino population of 115 million. Mahirap. Kinain ito ng mga korapto diyan sa gobyerno. Huwag nating kaligtaan ang mga governors, ang mga mayors, ang mga congressmen na nagpapapogi sa kanilang mga sarili buhat sa pera ng taong bayan. Ang korupsyon ng gobyerno, 40% sabi sa mga public works projects. 40% ng funding dito
kinain ng korupsyon. Pera ito na dapat ay maisustene sa mga naghihirap nating mga kababayan. The poorest of the poor. Yung accomplishments of crimes and corruption, ibinabandila natin sabagat wala tayong alam na ito pala'y kasalanan. Ang pagiging tahimik at pagpalakpak sa kriminalidad, hindi natin masyadong naliwanagan na ito pala'y kasalanan sabagat hindi ito itinuturo sa ating mga paaralan. Corruption is a poison of the soul of the country. Lason ito sa kaluluwa ng ating taong bayan. Kaya bayan kong mga minamahal, Nobyembre 30, ang ating simbahan namumuno ngayon para sa mga tunay busilak na prayer rally. Prayer. Hindi ito prayer rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi ito prayer rally ng Maiso Group ng mga Duterte. Hindi rin ito prayer rally ng mga naghasik ng lagim sa Mendiola noong 21 ng Setyembre. Hindi rin ito prayer rally ng mga nanduroon, mayoriya ng mga nanduroon sa Luneta noong 21. Hindi ito prayer rally ng mga taong nais na wasakin ng gobyerno ngayon. Prayer rally po ito sa Nobyembre 30 na ang mga matitinong grupo Trillion Peso March Movement. Thank you po, Cardinal David. Salamat sa pamumuno at sa iba pa na mga nagsusulong nito. Nais ko lamang again na ibigay babala sa inyo na itong mga rallies na ito ay kinakasangkapan ng iba na ang adikain ay wasakin ang pagkatao ng mga Pilipino. Dito tayo sa rally ng Trillion Peso March Movement na ito. Ito ang busilak at genuine na mga Pilipinong samahan. Ito ang mga taong sumasalungat doon sa mga korapto na mga leader ng ating pamahalaan. Ito ang sumasalungat doon sa mga nagsasamantala sa mga may hirap nating mga kababayan. Kaya ikulong na yan, mga korapto na mga public officials, at huwag kaligtaan, isama na rin ninyo ang mga congressmen, governors, and mayors na ginagamit ang pera ni Juan de la Cruz sa kanilang personal na mga pagpapagwapo at pagpapaganda. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Yan ang ating insight sa ating Fun Saturday Live para sa mga puso ng ating mga kababayan. Puso ko, sa bayan ko. Ito ang tinig ninyo, tinig ng sambayan ng Pilipino. Tinig ng Pilipino. Para sa Pilipino. Say something if you see something. Ugnayan, pakinggan. Kasama po ninyo lagi ang inyong abang lingkod sa hirap at ginhawa. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Para po sa lupang tinubuan natin, lupang minamahal natin. Fun Saturday